Mainit na usapin ngayon ang umano'y katiwalian na kinakasangkutan ni Pangulong Kuting Jr. Kamakailan lamang nagsalita ang Vice Presidente na si Inday Sara Duterte patungkol sa isyong ito. Ayon kay VP Sara, kailangang magbigay ng klarifikasyon ng administrasyon ni Pangulong Kuting upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Iginigiit din niya na ang anumang aligasyon ng katiwalian ay dapat masusing imbisigahan dang walang kinikilingan. Dagdag pa ni VP Sara, hindi dapat maging hadlang ang pagtupad ng sa tungkulin ng gobyerno ang mga ganitong akusasyon. Aniya nananatiling malakas ang suporta niya sa kasalukuyang administrasyon, ngunit binibigyang diin niya na ang transparency at accountability ay mahalaga sa pamamahala. Nilinaw din niya na hindi siya sang-ayon sa mga panawagan na magpatalsik si Pangulong Kuting sa posisyon nito, subalit nirerespeto niya ang proseso ng batas kung sakaling umabot dito ang usapin. Sa kabila nito, may mga ulat na kumakalat ng may mga grupo na nagsisimula ng mag-organisa upang ipanawagan ang pagpapatalsik kay Pangulong Kuting. Ayon sa ilang eksperto, ang isyong ito ay posibleng magdulot ng mas malalim na krisis pangpolitika sa bansa. Sa ngayon, patuloy ang pagmonitor ng publiko at ng mga ahensya ng gobyerno sa mga susunod na hakbang kaugnay sa kontrobersiyang ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Or napanood mo ba itong sinasabing polvoron video? Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Tanong ko lang po kasi parang galing po sa statement ng father po ninyo, former President Rodrigo Duterte, there is like an obsession of this current administration, except from you, Madam, no, to demonize Pastor ACQ. So, how do you see this po, Vice? Paano po kaya natin to parang ma-assess para sa point of view po ninyo with regard to this kind of obsession daw po? Oo, ganun yung, tulad ng sagot ko kanina, no, ganun yung tingin ko. He suffers from two poison arrows na nag-align, no? Gustong may politika doon, allied siya sa mga Dutertes. Ang mga Dutertes gusto pabagsakin, klaro naman yan, nakikita naman natin sa mga pronouncements ng iba't ibang politiko. Gusto pabagsakin at meron din siyang legal problems doon sa United States of America. So, yan yung burden ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy. So, Vice, how can we try to ease that burden po? Kasi parang sa side po kasi namin sa KOJC, Vice, syempre yung, in behalf po sa lahat ng mga members din po ng KOJC po, ma'am, no, there are threats po kasi na babalik po yung mga police to serve the warrant again and to implement excessive force. So paano kaya makakalma yung mga nasa KOJC po, Vice? Oo, yun ang sinabi ko unang-una kanina. Dapat kalma lang, mga Dabueño, mga citizens ng Kingdom of Jesus Christ. No? Pag nag-implement kasi ng search warrant or warrant of arrest, may rules kasi yan sa batas kung anong dapat gawin ng pulis. Kaya ang advice ko sa Kingdom of Jesus Christ is paniguraduhin na kapag nag-implement ng search warrant or warrant of arrest, meron doong abogado or merong na-brief ng abogado kung ano yung mga rules of engagement sa implementation. Lalong-lalo na galing sa side ng Philippine National Police. Labas doon, pwede nang magreklamo or pwede nang maghain ng kaso ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ sa kung meron mang sinasabi na excessive use of force, pwede nang maghain ng reklamo ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ. Thank you po. Last two pahabol na questions, ma'am. Regarding lang po dun sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros na as long
nandyan po kayo sa posisyon, may threat po, may banta po ng mga Duterte. Oh, yes. Oh, that is an example of sinabi ko kasi sa inyo kanina na let me use the word of former President Rodrigo Duterte na obsessed yung mga politiko na pabagsakin ang mga Duterte at naririnig natin sa kanila ngayon, hindi naman nila tinatago. Sinasabi nila publicly. And speaking of obsessed, ma'am, si Trillanes po filed a case against Congressman Pulong, Attorney Vance, kay former President Rodrigo Duterte. Then, what's your comment on this po? I cannot speak for Congressman Paulo Duterte, no? Cannot speak for Congressman Paulo Duterte. Cannot speak for my husband, Vance Carpio. Meron naman silang mga sariling statements ata nila. Pero si former Senator Trillanes, dati pa naman siya, nakikita na ninyo, is always after the Duterte, 2016 pa lang. So nakita ninyo na politika yan lahat. Wala na yan siyang ibang motibo, kundi politika lang. Klaro naman yan, nung nakita niya na mananalo na si Pangulong Duterte noong 2016, ay hinabol na niya si President Duterte at yung buong pamilya ngayon. Si Risa Ontiveros is a female version of a Sonny Trillanes. Makikita ninyo sa kanilang mga sinasabi, hindi ko lang alam kung sinasadya nila na hindi nila ginagawang sekreto na politika ang motibo nila. Pero pareho yan sila, si Sonny Trillanes at si Risa Ontiveros. That's a male version and a female version of an example of a politician who's going after the Dutertes. And syempre backed up by sila by pahiram na ng term ni Senator Zubiri, powers that be. What is happening? Ano po yung advice po natin sa ating mga kababayang Pilipino sa nangyayari napaka-init, ng politika ngayon dito sa Pilipinas? Ano po yung advice po natin sa ating mga kababayan? Okay. Napaka-init na politika, exciting yan sa mga politicians pero masama yan sa bayan. Diba? So ang advice ko sa number one, sa ating mga government officials, sa ating mga politicians, at sa mga ordinaryong mamamayan, tutukan natin ang trabaho natin. Paulit-ulit ko yan sinasabi noon. Kahit nasa DepEd pa ako, pasimple lang ako na nagsasabi na tigilan muna natin yung politika. Wala na mga eleksyon Bakit hindi natin tutukan yung trabaho natin para nakikita ng taong bayan na we are faithful to our oath of office. Tapos maglaban-laban tayo ulit. Yan naman ang gusto ng mga politiko, di ba? That makes their blood boil na maglaban-laban ulit sa politika. Nagiging exciting yung buhay nila kapag meron ng eleksyon, di ba? Ma'am, familiar ka ba? Narinig mo na ba or napanood mo ba itong sinasabing polvoron video? Kasi nilabas po ito ng inyong mga supporters during the Maisog Rally in LA. Have you seen this? Have you heard about this? And ano pong masasabi niyo dito sa video na to, ma'am? Nakita ko ang video sa social media na lang. Doon ko nakita ang video. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi ako marunong sa technology. Hindi ako magaling sa laptop. So hindi ko alam na kung isasaksak mo yon may virus doon, or kung isasaksak mo yon listening device siya. So hindi ko siya tinapon ko yung USB, dinispose ko siya na hindi na siya magamit. So hindi ko siya tiningnan. Pero sinabi sa akin na yun daw yung isa sa mga videos. Nakita ko yung video, cocaine video, doon sa social media na
So hindi ko lang alam kung yung USB na binigay sa akin, yun yung It's the nakikita same. natin sa social media or iba pa ba, kasi hindi ko nga siya binuksan kasi I felt na it was a Trojan horse papunta sa akin. So sinira ko na lang siya diretso. Ma'am, sorry ma'am, saan po ito binigay sa inyo, ma'am? At kailan po ito naibigay sa inyo, ma'am? Binigay siya sa akin bago lumabas yung binigay siya sa akin bago lumabas yung sa social media na sinasabing video. Hindi ka malang na-curious, ma'am, open kung anong laman ng video na yan? Hindi ako na-curious kung ano yung laman ng USB kasi mas mahalaga sa akin yung security ko. Mas mahalaga sa akin na hindi mapasukan ng virus yung sistema ng computers or hindi magiging tracking device yung USB na yon, hindi magiging listening device yung USB na yon. And naisip ko rin na sa sobrang freely nila binibigay yung USB, ay lalabas at lalabas yung laman nun, manggaling man sa kung kani-kanino na mga tao. Yun yung naisip ko. Kung totoo man na ang laman nito ay cocaine video at madaling ibigay siya sa USB, so ibig sabihin, meron pang some sort of USB somewhere else. At lalabas din yun kung totoo man na cocaine video nga yung nandoon sa loob ng USB. Ngayon, hindi ko na alam kung yun nga yung lumalabas ngayon. Kung yun ang laman. Ma'am, speaking of your security, you mentioned about the incident in Naiya, yung pag-casing nila sa inyong village. Does the VP feel threatened? How do you feel right now, ma'am? Kasi yung mga instances na gano'n, na VP, po kayo nakakana rin ng sort of harassment, parang identified silang VP supporters, so may mga ganong instances. So again, yung incident sa Naiya at yung pag-casing nga po na sinasabi po ninyo sa village po. So you feel threatened, ma'am? How do you feel as far as your security is concerned po? Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. So, ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? This is not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Yung mga taga Davao, maalala nila noon, nung tumakbo akong Mayor 2010, ang kalaban ko noon ay si Speaker Nograles, House Speaker na rin ulit. At the time, he was so powerful kasi nasa admin siya. And parang ganito din yung mga nangyari noon. So, hindi siya first time sa akin. And I think, as a politician, dapat ini-expect yung mga ganyan kasi merong ibang politiko ganyan yung laro nila. In fact, isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign. Sinubukan ko na ayusin siya last year. Pero parang walang narinig. Pinatamaan yan sila kaya nagre-react. Okay, hi everyone. Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets M Vlog. So, eto na nga po guys, no, nagsalita na po si VP Sara about sa korupsyon dito sa ating bansa. Kung maalala natin na sinabi po niya sa kanyang press con na may mga politiko daw di umanong hindi tapat sa serbisyo
o sa kanilang pagsisilbi sa taong bayan. Anya, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit kung sino daw di umano yung mga nakikita nating nagre-react sa publiko patungkol sa kanyang sinasabi, sila daw di umano yung mga tinatamaan. At sumang-ayon naman din po si VP Sara sa mga panawagan ng taong bayan na magdeklara na ng war against corruption. Anya, mismo si Amy Marcos ay nakawitness di umano na may korupsyon talagang nagaganap dito sa ating bansa, lalong-lalo na po sa flood control projects. At ito daw di umano talaga ang dahilan kung bakit siya nag-resign ay ang korupsyon. So yan po ang dahilan guys kung bakit siya nag-resign dahil talagang kitang-kita niya at natuklasan niya na may korupsyon dito sa ating bansa. Anya, mayroon din siyang protesta patungkol sa budget na ginagawa nila sa DepEd. Sinubukan ni VP Sara na ayusin ito last year pero nagbingi-bingihan lamang ang admin at walang nagawa ang mga senators. So meron naman daw siyang proof kasi on record lahat. Anya, tama lang na isulong ang war against corruption. Ayan. So ito guys ang video. Panoorin po natin. Itong sitwasyon, syempre, kayo with DP, kayo natanong with DBM, kayo natanong kung kayo po ba ay opposition na, what do you want to issue to the public, ma'am? Kasi nagbanggit kayo sa inyong statement na, sorry ma'am, yung sa Pilipinas, mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan na namumuno sa politika, meron ba kayo in particular dito ma'am na tinutukoy? Kasi parang ang tao medyo sila yung sabi nga, di ba, mas importante yung taong bayan. So, unang-una ito ma'am, sinong tinutukoy nyo dito? At pangalawa, ano ang assurance nyo po sa public in general na maayos pa rin tumatakbo ang ating bansa kahit medyo may mga ganito mga political issue ma'am? O kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho, at hindi tapat sa pagsisilbi sa taong bayan ng Pilipinas. Kung meron kayong narinig na nagre-react privately, nag-off the record, or yung meron kayong nababasa dahil nagpapa-interview, tinatamaan yan sila kaya nagre-react. Ma'am, maayong hapon. Last na lang Jude, ma'am. Si MJ sa SMNI, ma'am, meron pong mga manifesto ang retired mayors, mga retired generals. Sinisingil po nilang administration sa sablay na sistema sa anti-flooding at meron silang panawagan kontra corruption. Sinabi nila ma'am na dapat na daw magdeklara ng war against corruption sa Pilipinas bilang Vice President at malapit po sa mga taga-AFP at malaki ang paggalang nila sa iyo ma'am. Ano pong masasabi niyo? Totoo yan. Totoo talaga yan, 'di ba? Kahit si Senator Amy Marcos, meron na siyang interview kung saan sinabi niya na naglalagay ang mga congressman, at sinabi pa niya, 'di ba, meron siyang kwento na nangyari talaga na conversation sa kanila, nangyari sa kanila noong congressman na mayroong corruption sa flood control projects. In fact, isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign, pero hindi sa DPWH. Ang sa Department of Education, meron akong protesta sa ginawa sa budget sa Department of Education. Sinubukan ko na ayusin siya last year, pero parang walang narinig. Sinubukan ko na ayusin siya pagdating namin sa Senate. Kumbaga walang nagawa yung mga senators. And meron siyang proof kasi on record lahat. So tama yung sinasabi nila na dapat meron talagang war against corruption. In fact, kung titingnan ninyo yung budget ng 2024, ayoko lang magsalita doon sa ibang mga departments kasi hindi ko naman hawak yung mga papel nila. Pero kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. So isa yan sa yung tinanong kanina ng GMA. Sabi niya ano yung mga rason. Sinabi ko, diba? Sabi ko personal, trabaho, DepEd budget. Andun yan. Sinubukan ko rin naman ang problema ko kasi last year, kapag pinilit ko
yung problema ng Department of Education, maho-hostage lahat ang buong budget. Hindi gagalaw yung pamahalaan. At hindi din siya, makakasira din siya sa bayan kung ma-hostage yung budget. Pero sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pagbabago. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Ma'am, mensahe ninyo sa mga PMAers na nag-gain po ng signature campaign. Fight against corruption, panawagan nila, ma'am. Yes, oo. At hindi lang yan, kung pwede dagdagan natin. Fight against terrorism, fight against criminality. Fight against illegal drugs. Mayor, tuloy Vice President, another question po, parang follow-up dun sa sinabi nung sa survey na din ng GMA. Ma'am, kasi malapit na yung midterm election. Tinanggal lang leader kami sa SMNI na sumuport sa inyo, Unity. Alam mo naman, ma'am, pag sumuporta si Pastor Apollo si Kibuloy at ang SMNI, bigay kung bigay talaga kami, ma'am, diba? Pag nakita talaga ni Pastor na ito talagang pwede mo bigyan ng kumpiyansa na hindi talaga na we're in good hands. All out talaga kami, Vice President. Ngayon, ma'am, meron kaming freeze orders sa mga accounts ng KOJC, ng SMNI, aside pa sa, di ba, ginurgur ang franchise namin. And talagang ginawa nila ito few months before filing of the COC. And then, punta na tayo sa campaign period. And then, kina-question nyo nga yung ginawang survey, ma'am, diba? Na ngayon lang kayo nakakita ng survey na tinatanong kung pro Duterte ka, or pro Aquino ka, or pro BBM ka. Ma'am, why are they so obsessed in destroying us na I'm confident to say this, pinaniniwalaan tayo kapag kinakampanya natin ng isang tao na talagang sa tingin ng tao, kada kapag ito ay endorse si Pastor ng SMNI, sana hindi na sila mabudol, ma'am. I mean, talagang ipapanalo talaga, ma'am, ba? Kumbaga, if they're destroying you, ma'am, because they think your endorsement could also mean pwede silang manalo. And they don't want whoever is na i-endorse yung manalo po. And they're using this survey po and destroy yung mga pwedeng allies ninyo na makatulong sa mga tatakbo at kalaban ng administrasyon. Ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. How long will the Dutertes stand po for the Filipino people? Yun na lang, not na lang. Yun lagi naman ang kasama namin eh. Sa Davao City pa lang kasama namin Taong Bayan. We've always been outsiders. Nakita natin yun sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman siya kasali doon sa mga grupo ng mga politiko na laging safe eh. Si PRD was always in the eye. Always the eye of the storm si PRD dahil para sa kanya Taong Bayan yung kasama niya, hindi mga politiko. So hanggang ngayon, nandyan pa rin kami sa Taong Bayan. Kung makikita nyo, sino ba yung mamaisog rallies? Diba? Sino ba yung mga nag-conduct ng mga maisog meetings? Wala naman kayo nakikitang politiko dun eh. Lahat sila, mga ordinary citizens, lahat sila Taong Bayan. So, hindi ko lang alam kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng Taong Bayan. Pero kami, for all eternity, yung pamilya namin nandito para
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!